Isang ordinaryong lalaki ang biglang napunta sa isang madilim na mundo ng kulungan, krimen, at nakamamatay na karera. Sa halip na simpleng buhay bilang bilanggo, napilitan siyang sumali sa isang brutal na kompetisyon kung saan bawat karera ay maaaring maging huli niya. Sa movie recap na ito, susundan natin ang kwento ng isang lalaking kailangang gamitin ang kanyang tapang, galing sa pagmamaneho, at talino para mabuhay sa loob ng death race. Panoorin hanggang dulo para malaman kung paano niya haharapin ang mga kalaban at kung makakahanap ba siya ng paraan para makatakas sa larong ginawa para pumatay. Noong araw na iyon, isang espesyal na bisita ang dumating sa isang kulungan sa Mediterranean, isang bagong bilanggo na ang pangangatawan ay tila isang buhay na makinang gawa sa bakal. Sa laki at tigas ng kanyang mga kalamnan, parang kahit mga bala ay basta na lamang tatlesec kapag tumama sa kanya. Siya si Jensen, na tinaguri ang pinakamalakas na lalaki sa buong Mediterranean. Sa unang sandaling makapasok siya sa kanyang selda, agad naging mabigat ang paligid dahil sa kanyang malamig at matalim na tingin. Pero hindi naman siya basta palalampasan ng mga veteranong bilanggo. Nakaugalian na kasi ng mga matatagal ng nakakulong na pagtripan at takutin ang mga bagong dating. Ang bilanggo sa ibabang kama ay kunwari pang walang pakialam, habang ang dalawang nasa itaas na kama ay mayabang na nakatingin sa kanya ng may pang-aalipusta. Para sa kanila, isa lamang itong simpleng seremonya. Kailangang ipakita sa bawat bagong bilanggo kung sino ang naghahari sa loob ng kulungan. Wala ni isa sa kanila ang naghinala kung ano ang mangyayari sa likod ng matibay na pintuang bakal. Maya-maya, umalangaw ang magulong mga daing na tila isang malakas na bagyo. Ang mga gwardya, na balak sanang lumapit para makinig gaya ng kanilang nakasanayan, ay masayang nagtatawanan pa. Ngunit nang makita nila ang nangyari, biglang nawala ang kanilang mga ngiti. Lahat ng mga bilanggo ay natalo ni Jensen at nakahandusay sa sahig, halos hindi makahinga. Kinabukasan, habang umaalingaw sa dining hall ng kulungan ang tunog ng mga metal na tray, tahimik na kumakain si Jensen nang biglang lumapit sa kanya ang isang kalbong lalaki na punong-puno ng kalamnan at halatang may masamang balak. Galit itong humingi ng pera bilang proteksyon at sinabi na iyon daw ang batas sa lugar na iyon. Ang isang bilanggo na malapit sa kanila ay agad tumayo at lumayo, ayaw makialam sa gulo. Pagkatapos, dumura ang kalbong lalaki mismo sa pagkain ni Jensen. Isa itong tahasang panghihiya at matinding pang-iinsulto. Noong una, pinilit ni Jensen na magtimpi dahil bagong dating pa lamang siya at ayaw niyang gumawa agad ng problema. Pero makalipas ang ilang sandali, may isa pang lalaki na lumapit at nagsimulang mangutya. Lalo pa nitong pinalala ang sitwasyon nang itanong niya kung siya ba ang lalaking pumatay sa sarili niyang asawa. Hindi pa doon nagtapos ang pang-iinsulto nito. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Jensen na parang kutsilyong direktang sumaksak sa kanyang puso. Namula ang kanyang mga mata sa galit habang muling bumalik sa kanyang isipan ang sakit ng maling paratang laban sa kanya. Ang totoo, brutal na pinatay ang kanyang asawa sa mismong bahay nila habang si Jensen naman ay nawalan ng malay matapos siyang wisikan ng pampatulog. Nang magising siya, hawak niya ang isang armas at may dugo nang nakakalat sa sahig. Isa pala itong perpektong bitag na ginawa ng isang malupit na kaaway upang siya ang pagbintangan at tuluyang maikulong. Hindi na nakayanan ni Jensen ang isa pang segundo ng pang-iinsulto. Bigla siyang tumayo, hinablot ang bakal na meal tray at buong lakas na ipinukpok ito sa mukha ng nang-aasar sa kanya. Umalangaw ang malakas na tunog ng bakal sa buong dining hall. Sapat na ang unang tama para mapa-atres at mawalan ng balanse ang kalaban. Pero simula pa lamang iyon. Biglang sumiklab ang isang malaking santukan sa pagitan ng mga veteranong bilanggo at mga bagong dating, sa pagitan ng mga taong akala nila ay sila ang mga hari sa kulungan at ng isang lalaking tila likas na isinilang para mangibabaw. Nagpalakpakan at nagsigawan ang mga bilanggo habang pinapanood ang laban. Sa isang iglap, tumatak na sa isip ng lahat ang pangalan ni Jensen. Isang almusal lamang ang lumipas, pero tuluyan nang nagbago ang tingin ng buong kulungan sa kanya. Agad na rumspond ang mga gwardya matapos ang napakalaking kaguluhan. Isa-isang pinabagsak at pinigilan ang mga bilanggo. Ngunit si Jensen ay direktang dinala sa opisina ng warden. At ang babaeng naghihintay doon ay hindi ordinaryong opisyal. Siya si Hennessy, isang malamig at walang awa na warden na pinamumunuan ang kulungan gamit ang pansariling interes at bakal na kamay, sa halip na tunay na batas. Hindi siya humanga sa laki o lakas ng katawan ni Jensen.
Ang tunay na nakakuha ng kanyang atensyon ay ang pagkakakilanlan nito. Si Jensen pala ay isang alamat sa karera ng mga sasakyan, isang dating kampyon na minsang namayani sa mga racetrack at naging pinakasikat na pangalan sa underground racing scene. Taon-taon, nagsasagawa ang kulungang ito ng isang tinatawag na death race, kung saan nakikipagkarera ang mga bilanggo para sa kanilang kaligtasan. Para sa mga tao sa labas, isa itong uri ng entertainment, ngunit sa loob ng kulungan, isa itong madugong laro kung saan buhay at kamatayan ang nakataya. At milyon-milyong dolyar ang kinikita ng sistemang nagpapatakbo nito. Ang problema, matapos ang nakaraang karera, namatay ng hindi inaasahan ang masked racer na si Frankenstein, ang pinakasikat na icon ng larong iyon. Ayon sa ulat, namatay siya sa isang hindi maipaliwanag na aksidente. Simula noon, wala pang sapat na tapang ang sinumang bilanggo upang pumalit sa kanyang pwesto. Pero nang makita ni Hennessy ang bagong bilanggo na may kahangahangang nakaraan at galit na mga mata, alam niyang nakahanap na siya ng perpektong kapalit. At marahil, mas nakakatakot pa kaysa kay Frankenstein. Inutusan ni Hennessy si Jensen na isuot ang maskara ng namatay na racer at pumalit sa kanyang lugar sa death race. Ngunit may kondisyon siya. Kapag nanalo si Jensen, makakamit niya ang kanyang kalayaan. Dahil sa matinding pagnanais na malaman ang katotohanan at makapaghiganti para sa kanyang asawa, hindi pinalampas ni Jensen ang pagkakataong iyon. Pagkatapos, nagtalaga si Hennessy ng 3 katulong para sa kanya. Dinala nila si Jensen sa lugar kung saan nakatago ang race car. At ang sasakyang naghihintay sa kanya ay hindi ordinaryong race car. Isa itong napakabigat at napakalakas na makinang tila ginawa mismo para sa isang labanan. May AV-12 engine ang sasakyan, makapal na titanium alloy body, high-grade bulletproof glass na gawa sa China, at isang rapid-fire machine gun na nakakabit sa bubong. Tunay itong isang sasakyang ginawa para sa pagpatay. Ipinaliwanag ng mga kasama ni Jensen ang mga patakaran ng karera, na binubuo ng 3 mapanganib na yugto. Sa unang 2 araw, magiging isang matinding habulan ito kung saan kailangang maalis ng bawat racer ang lahat ng kanyang kalaban. Sa ikatlong araw naman magaganap ang pangunahing labanan, at ang unang makakatawid sa finish line ang ituturing na panalo. Nag-aalala ang lahat para kay Jensen dahil hindi ordinaryong mga racer ang kanyang makakalaban. Karamihan sa kanila ay mga veteranong mamamatay tao mula sa underworld. Sila ay mga malamig ang dugong killer na kayang pumatay ng walang kahit kaunting pag-aalinlangan. Isa lang ang pagpipilian ni Jensen, manalo o mamatay. Ang pinaka-brutal na kalahok sa karera ay walang iba kundi si Joe, na tinaguri ang killing machine. Ang kalbong lalaking ito ay nakapagpadala na ng 8 buhay patungo sa kabilang mundo. Siya ang kinatatakutang bangungot ng bawat racer na pumapasok sa arena. Kinabukasan, isang convoy na may kasamang mga kaakit-akit na babae na nakasuot ng mapang-akit na mga damit ang dumating. Isa-isa silang bumaba, pumunta sa bawat sasakyan, at piniling sumama sa mga racer. Isang napakagandang babae na may kapansin-pansing pangangatawan ang sumakay sa sasakyan ni Jensen, kaya nagulat siya. Pero hindi pala iyon nagkataon. Isa itong plano ni Warden Hennessy. Ginamit niya ang mga babaeng ito upang gawing mas kapana-panabik ang palabas at mas lalo pang hikayatin ang mga manunood. At gaya ng inaasahan, bago pa man magsimula ang karera, milyon-milyong tao na ang nanonood sa live stream. Ang arena ay naging isang tunay na battlefield na ipinapalabas sa telebisyon. Ang mga sasakyan ay parang mga bakal na halimaw, makapal ang armor at puno ng iba't ibang armas na handang magpaputok anumang oras. Samantala, ang mga racer ay nakatitig ng may matinding pagnanasa sa pakikipaglaban, na parabang hinihintay na lamang ang hudyat upang magpatayan. Nang biglang umilo ang berdeng signal, sabay-sabay na umarangkada ang buong convoy na parang mga rocket. Humiyaw ang mga gulong habang umalangaw-ngaw ang tunog ng mga makina. Umuga ang kalsada dahil sa bigat ng mga sasakyan at sa napakabilis na takbo ng mga ito. Opisyal nang nagsimula ang death race, isang karera kung saan ang huling matitirang buhay ang ituturing na panalo. Para lalo pang maging kapana-panabik ang laban at dumami ang manunood, iniutos ni Warden Hennessy na i-activate ang attack mode sa track. May malalaking simbolo ng espada na nakaukit sa ilang manhole cover. Kapag nadaanan ng isang sasakyan ang simbolong ito, maa-activate ang weapon system nito. Samantala, ang shield symbol naman ay nagbibigay ng pagkakataong makakuha ng supplies at equipment upgrades. At ang simbolo ng bungo ay nagsisilbing punishment zone.
Ang sinumang sasakyang mahuhuli sa likod ay maaaring makaranas ng nakamamatay na parusa. Agad na naging magulo ang laban nang ang unang sasakyang dumaan sa simbolo ng espada ay biglang nagpaputok ng sunod-sunod na bala patungo sa sasakyan sa unahan nito. Sa isang iglap, naging isang malaking labanan ang buong truck. Nagsimulang gamitin ng mga racer ang lahat ng kagamitan at armas na mayroon sila. Kahit isang maliit na pagkakamali lamang, o kahit bahagyang pagbagal ng takbo, ay maaaring maging dahilan para sumabog ang isang sasakyan. Hindi lamang depensa ang silbi ng shield. Maaari rin itong gamitin para magsagawa ng iba't ibang taktika, gaya ng pagbuhos ng langis sa kalsada upang dumulas ang kalaban o pagpapakalat ng mga matutulis na spike para pumutok ang kanilang mga gulong. Isang sasakyan ang sinamantala ang pagkakataon at nagkalat ng mga bakal na spike sa buong kalsada. Hindi agad nakapag-react ang maliit na sasakyang nasa likuran. Nasapul ng mga spike ang mga gulong nito at bigla itong tumilapon sa ere, ilang beses na umikot bago bumagsak. Pero bago pa man ito tuluyang makabawi, tinamaan ito ng bala. Bigla itong sumabog ng napakalakas. Samantala, nakakuha rin si Jensen ng simbolo ng espada at nagkaroon ng pagkakataong atakihin ang kanyang kalaban. Ngunit sa malas niya, biglang nag-malfunction ang weapon system ng kanyang sasakyan. Nang makita iyon ng kanyang babaeng co-driver, buong tapang itong umakyat sa bubong ng sasakyan upang ayusin ang sistema habang umuulan ng mga bala sa paligid nila. Sa likuran nila, walang tigil ang mga kalaban sa pagpapaputok. Sunod-sunod ang mga bala na bumabagsak sa paligid. Wala nang ibang pagpipilian si Jensen kundi biglang lumihis at pansamantalang magtago sa likod ng isang sirang sasakyan upang magkaroon ng ilang segundo ang babae para ayusin ang kanilang armas. Sa gitna ng walang tigil na putukan, buong tapang na tinapos ng babae ang pag-aayos sa device. Sa wakas, gumana na muli ang kanilang weapon system at maaari na silang gumanti. Pero bago pa sila makapagpaputok, sinalubong na naman sila ng napakaraming bala. Dahil hindi sila makaganti, mabilis na kumuha si Jensen ng shield at naghanda para gamitin ang oil counterattack. Pero muli na namang naglaro sa kanila ang malas. Nag-malfunction ang kanilang sasakyan sa gitna ng kaguluhan. Ang shield ay tinamaan ng daan-daang bala. Kumislap ang mga gulong habang marahas na umuuga ang buong katawan ng sasakyan. Kung magpapatuloy sila sa ganitong kalagayan, tiyak na mauubos ang kanilang sasakyan sa walang tigil na putukan. Kaya nagdesisyon si Jensen na sumugal. Sinabihan niya ang babae na umupo sa kanyang condom gun. Pagkatapos, naglagay siya ng petrol bomb sa passenger seat at inactivate ang emergency ejection mode. Biglang tumilapon sa ere ang upuan, kasama ang petrol bomb, at bumagsak mismo sa sasakyang malapit nang sumunod sa kanila. Sa mismong sandaling iyon, mabilis na inihagis ng babae ang isang lighter patungo sa sasakyan. Dumiretso ang apoy sa tumatagas na gas mula sa tangke. At biglang, boom! Sumabog ang sasakyan. Ngunit nang tuluyan ng hamupa ang kaguluhan, biglang may isa pang sasakyan na umakyat sa leaderboard. Lumingon ang driver sa likuran at gumawa ng isang kilos gamit ang daliri na para bang hinihila ang gatilyo ng isang baril. Sa sandaling iyon, natigilan si Jensen. Dahil eksaktong ganoon ang kilos na ginawa ng pumatay sa kanyang asawa matapos itong paslangin. Walang duda sa kanyang isip. Ang lalaking iyon ang tunay na salarin. At higit pa roon, nagsimulang maghinala si Jensen na ang buong karera at ang lahat ng nangyayari ay maaaring bahagi ng isang planong ginawa mismo ni Warden Hennessy. Natigilan si Jensen at nawalan ng focus. Sa isang iglap, nalampasan siya ng kanyang mga kalaban at tuluyang bumagsak sa pinakahuling pwesto ang kanyang rangkang. Natapos ang unang araw ng karera, at gaya ng inaasahan, siya ang nagtapos sa pinakahuli. Pero sa halip na pangarap na manalo, may iba nang naging layunin si Jensen, ang paghihiganti. Habang abala ang kanyang team sa pag-aayos ng sasakyan, isang nakakagulat na katotohanan ang lumabas. Hindi pala talaga nasira ang sasakyan ni Jensen gaya ng kanyang inaakala. Isa pala itong maingat na panlilinlang na planado ng kanyang co-driver, ang babaeng lubos niyang pinagkakatiwalaan. Siya mismo ang palihim na sumabotahe sa sasakyan. Matapos may sigawa ang kanyang plano, mabilis na umalis ang babae sa lugar, iniwan si Jensen na litong-lito at galit na galit. Nang malaman niya ang katotohanan, nagdesisyon siyang harapin mismo ang warden para humingi ng paliwanag. Buong galit niyang tinanong si Hennessy tungkol sa pagkamatay ng kanyang asawa. Ngunit sa nakakagulat na pagkakataon, hindi man lang ito nag-deny.
Inamin ni Hennessy ang lahat at ibinunyag pa ang kanyang plano, dahilan upang lalo pang sumakit ang kalooban ni Jensen. Mas malala pa, ginamit ng malupit na warden ang litrato ng anak ni Jensen bilang panakot at panggigipit. Sinabi niyang kapag tumigil si Jensen sa pakikilahok sa karera, malalagay sa panganib ang buhay ng kanyang anak. Galit man at walang magawa, napilitan si Jensen na lunukan ang kanyang galit. Pumayag siyang sundin ang mga utos ng warden upang maprotektahan ang kanyang anak. Pero sa loob niya, patuloy na nag-aapoy ang matinding galit. Determinado siyang hanapin ang tunay na taong responsable sa pagkamatay ng kanyang asawa. Sa wakas, natuntun niya ang kinaroroonan ng lalaking may peklat na pinaghihinalaan niyang pumatay sa kanyang asawa. Ngunit bago pa man niya ito matagpuan, bigla siyang inambush. Mula sa dilim ay lumitaw ang lalaki, ngumisi, at biglang sinuntok si Jensen sa mukha. Hindi nito direktang itinanggi na siya ang salarin. Sa halip, malamig lamang nitong sinabi na sabihin na nating ganoon na nga. Nang bubunutin na niya ang kanyang armas upang tuluyang tapusin si Jensen, biglang bumangon si Jensen at walang pag-aalinlangang sumugod. Isa-isa niyang pinabagsak ang mga tauhang nakapaligid sa kanila. Ang lalaking kanina lamang ay mayabang at kampante ay napaluhod ngayon sa takot at nagsimulang magmakaawa para sa kanyang buhay. Sa sobrang pangamba, inamin niya ang katotohanan, si Hennessy ang tunay na mastermind sa likod ng pagpatay sa asawa ni Jensen. Sa tindi ng galit, hindi na pinansin ni Jensen ang kanyang mga pakiusap. Balak na niya itong tuluyang tapusin doon mismo. Ngunit bago pa man niya magawa ang huling hakbang, biglang nagpaputok mula sa likuran si Hennessy gamit ang isang tranquilizer gun. Kailangan pa kasi siya ni Hennessy para sa ikalawang round. Para sa warden, hindi pa tapos ang kanyang laro. Kailangan niyang manatiling buhay ang pangunahing puppet niya. Opisyal nang nagsimula ang ikalawang araw ng kompetisyon. Isa-isang umarangkada ang mga sasakyan at mabilis na lumayo na parang mga bala. Ngunit nanatiling nakahinto sa gitna ng track ang sasakyan ni Jensen. Hindi siya nagmamadali. Sa halip, pinindot niya ang ejection button ng passenger seat at pinilit na harapin siya ng babae. Buong diin niyang tinanong kung bakit niya sadyang sinabotahe ang kanilang sasakyan. Nang ma-corner, tuluyan ng sinabi ng babae ang katotohanan. Inamin niyang palihim siyang nakipag-deal kay Hennessy. Ayaw ng warden na mawala ang isang malaking pinagkakakitaan tulad ni Jensen. Kapag nanalo siya at nakalaya, mawawala ang malaking kita ng kanilang sistema. Kaya sadyang sinabotahe ng babae ang sasakyan at sinira ang mga kagamitan, upang manatiling nakakulong si Jensen sa madugong larong ito. Gusto ng warden na maging isang buhay na puppet si Jensen, isang taong patuloy na tutulong sa kanyang kumita ng napakalaking pera taon-taon. Sa hindi inaasahang pag-amin ng babae, bahagyang lumambot ang damdamin ni Jensen. Ngunit agad siyang binalikan ng sakit na dulot ng pagkawala ng kanyang asawa. Muli niyang naalala ang tunay niyang dahilan. Diniinan niya ang gas pedal at mabilis na sumabak sa karera. Sa pagkakataong iyon, nagsimula na ang kanyang matagal ng pinaghandaan na paghihiganti. Kahit nagsimula siya sa pinakahuling pwesto, mabilis siyang humabol. Hindi nagtagal, nakuha niya ang sword emblem. Balak na niyang pabilisin ang sasakyan at banggain ang lalaking pumatay sa kanyang asawa. Ngunit nakakuha rin ng sariling weapon ang kanyang kalaban. Walang pag-aalinlangan itong nagpaputok ng sunod-sunod kay Jensen. Sa bawat putok ng bala, tila unti-unting nadudurog ang kanyang sasakyan. Sa ganitong sitwasyon, gumawa si Jensen ng isang perpektong 180-degree turn. Bigla niyang pinaihit ang sasakyan at dumiretso sa kalaban, sinadyang tanggapin ang banggaan upang makakuha ng mas magandang posisyon. Pagkatapos, nakuha niya ang shield at pinindot ang button para magpakawala ng makapal na usok. Tuluyang nabulag sa usok ang kalaban. Hindi nito nakita ang paparating na panganib hanggang sa tuluyang bumangga ang kanyang sasakyan sa isang napakalaking konkretong haligi. Pero hindi pa doon nagtapos si Jensen. Nang hamupa ang usok, agad niyang pinaikot ang sasakyan at muling sumugod patungo sa assassin na noon ay pilit nang umaahon mula sa pagkawasak ng kanyang sasakyan. Walang sinabing kahit isang salita, isinuot ni Jensen ang kanyang maskara at bumaba mula sa sasakyan. Pagkatapos, hinawakan niya ng mahigpit ang leeg ng killer at tuluyang tinapos ang matagal niyang paghihiganti. Bigla siyang tumangala sa camera kung saan pinapanood ni Hennessy ang lahat. Sa kanyang mga mata ay malinaw ang mensahe. Akala ng warden ay siya ang kumokontrol sa laro. Pero mula sa sandaling iyon, si Jensen na ang gumagawa ng sarili niyang mga patakaran.
Agad na gumanti si Hennessy. Inilabas niya ang kanyang pinakamalakas na alas. Isang napakalaking makina ng tren ang biglang pumasok sa track. Bago pa man makapag-react si Jensen, isang napakalaking cannonball ang pinakawalan nito at tumama sa track. Sumabog ang projectile at winasak ang malawak na bahagi ng lugar na umaabot ng ilang dosenang metro. Pagkatapos, ang machine gun na nakakabit sa harapan nito ay nagsimulang magpakawala ng napakaraming bala bawat segundo, na para bang ginagawang alikabok ang lahat ng nasa harapan nito. Ang mga kapos-palad na race car ay wala ng pagkakataong gumanti. Isa-isa silang sumabog at walang awang nadurog sa ilalim ng napakalaking makina. Sa huli, dalawa na lamang ang natitirang sasakyan sa track, ang sasakyan ni Jensen at ang kay Joe. Agad silang bumuo ng alyansa, at iisa lamang ang kanilang layunin, wasakin ang napakalaking makina ng tren. Maayos silang nagtulungan, tuloy-tuloy na umaatake at pinipilit ang tren na dumaan sa rutang kanilang itinakda. Sabay nilang itinulak ang tren papunta mismo sa lugar kung saan naka-activate ang Skull Shield. Hindi na nakapagpreno sa oras ang napakalaking tren at tumilapon ito sa ere, bago tuluyang bumagsak bilang isang sunog at wasak na tambak ng bakal. Samantala, kumukulo sa galit si Hennessy nang makita niyang natalo ang kanyang pinakamalakas na alas. Mababakas sa kanyang mga mata ang matinding kabaliwan habang ligaw ang kanyang mga tingin. Determinado siyang patayin si Jensen sa susunod na araw. Natapos ang ikalawang yugto ng karera, at nagdesisyon sina Jensen at Joe na magkamay at maging magkakampi. Pareho silang nagkasundo na magsagawa ng isang plano upang makapaghiganti kay Hennessy at sa lahat ng taong nang ahas na tretuhin silang parang mga laruan lamang. Dumating na ang huling araw ng death race. Para mapabagsak si Jensen, palihim na inutusan ni Hennessy ang isang tao na maglagay ng bomba sa loob ng kanyang race car. Lahat ay maingat ng inayos upang tuluyang tapusin si Jensen sa round na ito. Nang magsimula ang karera, parehong humarurot ang dalawang sasakyan sa bilis na lampas 300 kilometro bawat oras, habang nag-iiwan ng makakapal na ulap ng alikabok sa kanilang likuran. Para makakuha ng kalamangan, biglang nagpakawala si Jensen ng langis sa kalsada, dahilan upang mawalan ng kontrol ang sasakyan ni Joe. Ngunit bahagi lamang pala iyon ng kanilang pinagkaisahang plano. Nang malapit na si Jensen sa Sword Emblem button, agad na pinutol ni Hennessy ang power ng kanyang sasakyan upang mawala ang kanyang kalamangan kay Joe. Dahil hindi siya makaatake, napilitan siyang magtiis habang si Joe na nasa likuran niya ay walang tigil na nagpapakawala ng mga bala, na para bang nais na siyang tapusin doon mismo. Lalo pang naging matindi ang habulan at nagsimulang mabasag ang rear shield ng sasakyan ni Jensen. Sa mismong sandaling iyon, sumigaw si Jensen sa babae at inutusan itong pakawalan ang auxiliary shield. Biglang lumipad ang shield patungo kay Joe, dahilan upang mabilis itong umiwas. Kahit hindi siya tinamaan, agad naman siyang gumanti sa pamamagitan ng pagpapaputok ng 3 white smoke grenade na nagdulot ng matinding pressure sa paligid. Sa kabutihang palad, nakapagmanyobra si Jensen sa tamang oras at naiwasan ang lahat ng 3 projectile. Dahil dito, tumama ang mga rocket sa pader ng kulungan at gumawa ng malaking butas. At iyon mismo ang pagkakataong hinihintay ng dalawa. Opisyal nang nagsimula ang kanilang escape plan. Walang pag-aalinlangan, sabay silang dumiretso palabas sa malaking butas. Sa sandaling iyon, binuksan pa nila ang mga pinto ng kanilang mga sasakyan, nagkatinginan at ngumiti sa isa't isa bilang pagdiriwang. Matagumpay nilang nalinlang si Hennessy. Sa loob ng kulungan, halos sumabog sa galit ang warden. Iniutos niya ang pag-activate ng buong arsenal ng mga armas at siya mismo ang pumindot sa bomb activation button. Ngunit sa kasamaang palad para sa kanya, saka lamang niya natuklasan na matagal nang na-defuse ang bomba. Agad na nagpakilos ng isang convoy ng mga police car upang habulin sina Jensen at Joe. Ngunit handa na si Jensen. Nagpakawala siya ng mga oil bomb sa kalsada upang harangan ang daanan, dahilan upang mapahinto ang buong convoy. Pero hindi pa doon nagtapos ang kanilang pagtakas. Biglang lumitaw ang isang fighter jet na nagbanta sa kanilang buhay. Sa isang sitwasyong buhay o kamatayan, nagdesisyon ang co-driver na isakripisyo ang sarili. Pinili niyang manatili sa sasakyan at magsilbing decoy upang iligaw ang fighter jet. Ayon sa kanya, siya ang sumabotahe sa mga kagamitan noong unang round, kaya ito na ang pagkakataon niyang bayaran ang kanyang pagkakamali. Tumalon si Jensen mula sa sasakyan at gumulong sa lupa.
Pagkatapos, magkasama silang ni Joe na sumakay sa isang tren at nagsagawa ng isang kahanga-hangang pagtakas gamit ang isang lihim na railway. Samantala, naniniwala pa rin si Hennessy na siya ang nagwagi. Nagtaas pa siya ng baso bilang pagdiriwang. Binuksan niya ang isang gift box, ngunit isang malaking sorpresa ang naghihintay sa loob. Ang laman nito ay ang mismong bomba na inilagay niya sa sasakyan ni Jensen. At ang mas masaklap, siya mismo ang nag-activate nito. Sa isang iglap, isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa buong lugar. Lumipas ang 2 buwan. Si Jensen at Joe ay nagbukas na ng isang maliit na car repair shop at namumuhay ng simple at tahimik. Isang hapon, habang nagtatrabaho sila, biglang may isang hindi pamilyar na sasakyan na mabilis na dumating papunta sa kanila. Bumukas ang pinto ng sasakyan at isang pamilyar na tao ang bumaba. Ang co-driver. Ang babaeng inakala nilang namatay sa matinding labanan ay buhay pala at nakaligtas. Nagkatinginan silang tatlo, at makikita sa kanilang mga mukha ang maliliwanag ng ngiti. Sa wakas, opisyal nang nagsimula ang isang bagong kabanata sa kanilang buhay. At dito nagtatapos ang pelikula. Ano ang masasabi ninyo tungkol sa pelikulang ito? Ibahagi ninyo ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba ng video.